Hello friends! Welcome back to Silver Lining. Ako po si Silver and welcome again sa ating podcast kung saan ang mga kwento ng buhay, pag-ibig, pag-asa at pananampalataya ay pinakikinggan at pinaparamdam sa puso. Today, we are starting a brand new series na very important para sa direksyon ng buhay. What Truly Lasts. Tinawag ko itong Lessons on Calling and Purpose. Alam kong alam nyo na marami sa atin ang may mga pangarap noong bata pa tayo. Sino sa inyo ang wala? Natanong ko dahil meron talagang hindi nangarap. Meron ba sa mga nakikinig o nanonood? Some of us dreamt of becoming a doctor, becoming a teacher, engineers. Nangarap ka bang maging artista? Meron bang nangarap sa inyo na maging pastor o priest? But life has a surprising way of surprising us. Minsan, we pursue dreams. Minsan, we are forced to take detours. Minsan naman, life gives us limitations. Maari itong physical, emotional, or even financial. And those detours can leave us asking, Lord, is this really where I'm supposed to be? Ito ba ang dapat ko talagang kalagyan? Recently, I had a conversation with my daughter about her own career and college journey. Sabi niya, when she was in high school, she felt unprepared for college. Habang nagsishare siya, naalala ko ang sarili ko noon. I remembered my own story. Naisip ko yung mga childhood dreams ko, yung mga roadblocks o mga hadlang na hinarap ko, yung mga pagbabago ng direksyon that I had to make, at ang mga unexpected path kung saan ako ni-lead ni Lord that God led me through. Kaya ngayon, gusto ko kayong i-invite na samahan niyo ako sa journey with me in this 4 series sa ating Silver Lining Podcast. Samahan niyo ako by liking o mag-share ng mga nasa puso tungkol sa inyong pinagdaanan sa comments at sabay-sabay tayong matuto sa mga experiences sa buhay at kung paano gumalaw ang Diyos sa ating buhay. Dito sa ating series, pag-uusapan natin ang tungkol sa ating mga dreams, ang ating mga pangarap, ang ating mga ambisyon at mga plano at mga detours, mga pagbabago ng direksyon. Pag-uusapan natin ang building careers versus building lives. Pag-uusapan din natin ang cost ng ministry and stewardship. And at the end of it all, what truly lasts when everything else fades away. Ang hope ko po, as you listen, you'll see your own story in mine. And together, we'll be reminded that God has a plan. God has a purpose. And God has a calling for each one of us. Kaya, i-follow, i-like, at mag-subscribe na sa aking YouTube channel. At i-click na rin po ninyo yung notification bell para kung may bago, makita nyo kaagad. This is a way for you to share. Malay nyo, pag share nyo, meron palang naghihintay ng encouragement at inspirasyon. Gusto po ng Diyos na magamit kayo para sa inyong mga minamahal, mga kaibigan o kapamilya para maabot sila ng pagmamahal ng ating Diyos. Sa ating mga episode, hindi lang ito tungkol sa career or achievement. It's about something deeper. Discover how God's hand shapes our calling, even when life doesn't go as planned. Ready na ba kayo? Tara, let's dive in. Ang title ng ating episode 1, Dreams, Detours, and God's Hand. I just want to share to you ang maliit na bahagi ng aking kwento. Nung bata pa po ako, I dreamed of becoming a medical doctor. Mahilig ako sa biology. Fascinated ako sa idea of healing and saving lives. Naalala ko, elementary school pa lang ako noon,
may pinapanood po ako sa TV. Nakalimutan ko na kung ano ang pangalan ng TV show na yon. Pero yung TV show is about doctors during a war. Nagliligtas sila ng mga sugatan ng mga soldiers sa giyera. Yung opening na nanatili sa isip ko ay ito. We doctors, guardians of birth, healing of the sick, and comforter of the aged. Hindi ko alam kung bakit pumasok sa puso ko ito. Parang weird kung iisipin, pero bata pa ako, nanatili sa akin yun. That statement really stirred something in my heart. Ito yung nagbigay sa akin ng una kong gustong gawin sa buhay. Nangarap akong maging doktor na tulad ng pinanood ko. Sinabi ko sa aking ama ang aking dream na maging doctor. Sabi niya, mayat balong, agadal kang arod nga nalaing. But later, I realized it would take about 10 years to finish medical school. Sabi ko, wow, ang haba palang pag-aaral. Baka masyadong magastos pa ito. So I considered alternatives. Another dream was to become a soldier. I admired the courage of military officers, especially those who were in combat. And I even imagined myself as a doctor soldier. But reality set in. May physical limitation ako. One of my legs is shorter and smaller than the other. That disqualified me. Then, another thought came during puberty. Siguro, magpapari na lang ako. In my young mind, naisip ko, since I had insecurities about my disability, maybe no one would love me or want to marry me. So, at least, if I become a priest, may reason para hindi mag-asawa. Sabi ko sa sarili ko, I can serve God and people. I see it an excuse or escape to not being liked by women. But later, I realized, I can't live without a woman in my life. Nagkaroon ako ng lakas ng loob para lumigaw. Lumigaw ng lumigaw. And I proved to myself na meron palang mga babaeng hindi lang physical ang tinitignan. May mga babaeng magaganda na, magaganda rin ang puso. I knew then I was meant to marry. But to the right woman. Kaya goodbye na ang pangarap na magpari. When I graduated high school, nakapasa ako sa National College Entrance Exam with a very high scores. I thought I could choose any course. Still though, hindi ako decided. Kaya nakarelate ako sa pinagdaanan ng aking dalaga. I landed in the College of Engineering. At first, wala sa dream ko ito. Although I watched my father na magpatayo ng bahay mag-isa. It took him a long time, but he did. Pero kahit na-expose ako sa construction, kahit tinuruan ako ng aking ama na maghalo ng simento, magkarpentero, gumamit ng tools, mag-estimate ng materials, bata pa po ako noong tinuruan ako ng aking ama. Kasi curious ako sa ginagawa niya, kaya parang bonding time naming mag-ama yung time na yon. It wasn't my dream to enroll in this course. Pero sabi ko sa sarili ko, engineering can be a good foundation. Marami namang majors ang engineering. If it doesn't fit me, I can still shift later. At kung hindi para sa akin ang engineering, pwede akong tanggapin sa kahit anong course sa St. Louis University. The first 2 years were tough, but slowly, I learned to love the principles of engineering, especially building bridges, building roads, and vertical structures. I was fascinated by the science of strength in structures, its foundation, the soil, the materials. But what stuck with me the most was not just those. It was safety, building with people's lives in mind. Years later, I realized that theme followed me. Even in ministry, it's about building. But instead of concrete and steel, it's about building lives and souls
to be closer to God. This is so much harder for me. Ngayon, connecting this sa pag-uusap namin ng aking dalaga, when she went to college, hindi rin siya sigurado kung anong direksyon ang kanyang susundan o gagawin. She struggled limitations because of her visual impairment. She's brilliant academically, but her choices felt narrower. Yet, she persevered, finished her degree in international relations, and I'm so proud of her. Her story mirrors mine in some ways. Both of us faced detours. Both of us faced limitations. And both of us have questions about what's really for us. Alam niyo ba, friends, na hindi lang ako at hindi rin lang ikaw ang nakaranas na may pangarap na na-shift o nagbago, na-delay, o minsan parang imposible nang maabot ang pangarap. Hindi po tayo nag-iisa dito. May mga bagay akong natutunan habang tinitignan ko ang mga kwento ng iba. Alam nyo ba, dito sa US, noong 2023, only 37% ng mga adults na may disability ang employed kumpara sa halos 75% ng walang disability. Ibig sabihin, halos kalahati lang. Ang daming barriers na hinaharap nila para lang makapagtrabaho. Kahit nga sa mga may trabaho na, marami pa ring barriers sa mismong trabaho nila. Pero may good news pa rin. Unti-unti nang tumataas ang labor participation ng mga may limitasyon o may kapansanan. Lalo na ngayon na mas maganda na ang pamamalakad ng bagong administrasyon. Diyan naman sa Pilipinas, maraming kabataan ang nagsasabing hindi sila satisfied sa mga opportunities lalo na sa trabaho at kalidad ng edukasyon. At pinaka-heartbreaking, sa isang survey sa mga teenagers sa Pilipinas ayon sa onenews.ph, 8 out of 10 sa mga kabataan sa atin ay walang pangarap. Can you imagine that? Ang daming young hearts na hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob mangarap. Maybe dahil hindi sila na-encourage o baka dahil sobrang bigat ng obstacles sa harap nila. Kaya gusto kong marinig ninyo ito, mga kaibigan. Kung may limitation ka, kung hindi malinaw ang daan mo, kung parang malayo ang pangarap mo, maraming tao ang may parehong tanong. Ang tanong na, ito na lang ba talaga? Paano ako magsisimula kung mukhang sarado lahat ang pinto? Pero, ito rin ang natutunan ko. Every statistic is made up of real people. May kwento, may luha, may pangarap. At higit sa lahat, may pananampalataya. May mga taong naniniwala kay Lord kahit numbers look against them. Ang bawat isa sa kanila nagpapaalala sa atin ang isang bagay. Mas malaki ang kayang gawin ng Diyos sa mga detour natin kaysa sa barriers sa daanan natin. That brings me to the heart of today's reflection. Life rarely goes exactly the way we dreamt it. Sa recent statistics, ang laki ng diferensya ng mga nakaabot sa kanilang goals sa buhay kontra sa mga hindi nakatupad sa kanilang goals sa buhay. Maaring ang mga plano natin ay magbago, but God's hand remains steady. Isa sa mga paborito kong verse ay ang Jeremiah 29:11. Ito ang sabi doon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future." Ang verse na ito, kung titignan natin ang konteksto nito, para ito sa Israel during exile. It is their season of limitation. It is their season of disappointment and waiting. Hindi sinabi ng Diyos na ang buhay nila ay magiging madali. Ang sinasabi ng Diyos ay kahit sa hirap, kahit sa mga pagbabago ng direksyon, sabi ng Diyos, ako pa rin ang may control and my plans are good. Kung pag-iisipan nating mabuti, ito ay totoo rin para sa ating lahat, hindi lang para sa mga
Israelites. Sabi sa Proverbs 16:9, we can make our plans, but the Lord establishes our steps. Looking back, ngayon na nag-mature na ako, nakikita at naintindihan ko na ang plano o ang mga dreams ko to heal as a doctor, God turned it into a calling. Through the ministry God put me into, I can be a guardian of people's spiritual birth. My prayer in Jesus' authority can be the healer of the sick. Through the wisdom from God Himself, can become comforter, not only for the aged, but for all the people. Sa pamamagitan ng ministry, kahit dito sa ating programa at podcast, maaring gawin ang lahat ng yan through the Lord Jesus Christ working in it. Yung desire to protect lives of people and country as a soldier, God gave me the strength to protect my family and serve His people. My training as an engineer, God used it not just for strength of structures, but to give me a mindset of planning for eternal safety, strengthening of people's spirituality and faith, and stewardship. God wastes nothing. Walang masasayang sa ating pinagdaanan. Pinahintulutan ng Diyos ang mga dinaanan natin sa buhay. Maging ito'y sa tingin natin at sa tingin ng iba ay di tama. God transforms the bad into good. Even our detours are part of God's design. So, ito ang tanong ko sa inyo. What were your dreams when you were younger? Siguro marami sa inyo na nakikinig na iba ang kalagayan nyo ngayon o kinalalagyan. Hindi tugma sa dream nyo noong bata pa kayo. Hindi tugma sa plano na ginawa nyo. Dahil siguro nagkaroon kayo ng mga circumstances na biglang dumating na parang bagyo, na nagbago at naging hadlang para abutin ang dreams ninyo. Nagkaroon ng limitation, meron nawalan ng tatay o nanay na magpapaaral sa inyo, nagkaroon kayo ng problema sa finances na di natuloy ang pag-aaral, nagkaroon ng sakit at na-disabled, biglang nabuntis o nakabuntis at nagkaroon ng responsibilidad para magpalaki ng mga anak. Were you limited by circumstances? Were you limited by health or finances or even responsibilities? Kahit pa nangyari ang lahat niyan, eto ang good news. Makinig kayong mabuti. God doesn't just bless the perfect straight path. He blesses the detours. He blesses ang mga pagbabago ng mga direksyon. At kahit na feeling nyo nawawala kayo, God's hand is guiding you. Maaring tulad ko, ang kalagayan nyo ay taliwas o hindi tugma sa inyong pangarap o plano. But it can still be God's calling. At ang story mo, kaibigan, just like mine and my daughters, can inspire others to keep walking in faith. So, instead of asking, Lord, bakit hindi ako naging doktor? Bakit hindi ako naging nurse? Bakit hindi ako naging piloto? Bakit hindi ako naging general sa military? Bakit hindi ako naging artista? Bakit hindi ko naabot ang aking pangarap? Siguro, ang mas magandang tanong ay, Lord, ano ang gusto mo na ipagawa sa akin sa kinalalagyan ko ngayon? Mga kaibigan, ito ang ating tandaan. Maaring magbago ang ating dreams o pangarap. Our path may twist and turn, but God's hand never leaves us. He knows the plan He has for us. Sabi ng Diyos, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo. Hindi para ikasama nyo. Ang plano ko ay para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Tara, pray na tayo. Father, salamat po sa mga paalalang meron kayong mabuting plano para sa amin.
Kayo ang lumikha ng plano sa aming mga buhay. Salamat na kahit hindi natupad ang aming mga pangarap sa buhay, meron kang mas mabuting plano. Your plans are greater. Kaya tulungan mo po kaming magtiwala sa inyo. Help us to trust you in our detours, na makita ang galaw ng iyong kamay sa aming mga limitasyon, and to walk faithfully where you place us. Use our stories, Lord, to glorify you and to bless others. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kaibigan, this is just the beginning. Join me again next time for episode 2. Kung mayroon kayong mga kwento na gustong i-share for the glory of God, i-message nyo lang po ako or share sa comment section. God bless you, and remember, in every detour, God's hand is still at work. Muli, ako po si Silver. Kita-kits tayo next week. Bye! God bless and shalom!